Hi guys, this is Ma'am Yao back again with another mini vlog. For today's vlog, samahan niyo akong gumawa ng ethnic attire ng estudyante ko at eto na nga rin pala yung mga binili ko kanina. Bago nga ako bumili ng tela ay nag-research na nga muna ako ng design online para meron tayong gagayahin. At ayan, kinat ko na nga yan dahil gagawa tayo ng bahag. Ito pang epic, nakalimutan ko ang kuhanan ng sukat yung estudyante ko kaya naman estimate lang ang gagawin natin dito. Sabi ko nga sa dalawang bata ay mag-DIY na nga lang para less na yung expenses nila at hindi na nga rin talaga sila magastusan sa pagre-rent ng ethnic attire. Fast forward, kinaumagahan na nga pala yan at nagluto nga pala ako dyan ng waffle para sa almusal lang dalawang bata. Tapos nung bandang 9:30 na, agad ko naman nga dinefrost etong tilapia dahil piprituhin ko nga yan para ito naman yung uulamin namin mamayang tanghali. Ayan, nagsalang na nga pala ako dyan ng kawali tapos nilagyan ko na rin nga pala yan ng langis at aantayin nga natin itong uminit. So ayan, meron nga pala tayo dito ang dalawang batang bisitang mababait. Walang iba kundi si Megs at saka si Ate Brea. Habang napiprito nga ako siya ng tilapia, bigla naman nga dumating si Ate Linda at meron nga daladala nitong kasag at inaalok nga ako nito dahil pinilian niya na nga daw ako ng malalaki. Kaya naman agad ko na nga rin yung hinugasan tapos sinalansan ko na rin nga pala siya dito sa kawali dahil lulutuin ko na nga pala ito. Pagkatapos ko nga yung masalansan, agad ko naman nga rin yung nilagyan ng asin tapos sinalang. Habang inaantay ko ang maluto yung kasag ay bigla naman nga dumating si Auntie Mering at meron nga daladala nitong sabak. Kaya thank you so much Auntie Mering at maya nga lang ay dumating na nga rin pala si Ian at daladala nga pala itong feeds na pinabili ko kaya thank you so much Ian dahil ikaw ay laging one call away. So yan, binalatan ko na rin nga pala itong sabang daladalan ng Auntie Mering dahil piprituhin ko nga pala yan mamaya para merong meriendahan ang mga bata. Habang nagbabalat nga ako dyan ng sabay, meron tayong kamaritesan, walang iba kundi si Auntie Mering na busy mag-cellphone. Tapos yung balat ng sabay, hiniwa ko nga pala ganito kaliliit tapos binabad ko nga lang pala yan sa tubig dahil mamayang hapon nga ay ipapakain ko yan sa alaga naming baboy at eto na nga pala yung niluluto kong kasag. Pagkatapos ko magluto dyan ng kasag, agad naman nga rin akong dumiretso dito sa kwarto dahil sa wakas mapapalitan ko na nga rin yung foam cover. O diba? Parang marami ng pinagdaanan etong foam cover namin kaya naman papalitan ko na rin ito sa wakas. Diba? Kahit sino maaawa sa foam cover namin dahil eto ay punit-punit na. Kaya naman naghanap talaga ako ng magandang foam cover at matibay at talaga namang napakapulido ng pagkakatahi nito. Maraming colors na available at design pero eto nga color blue ang napili ko para nga hindi dumihin. In fairness napakatibay ng foam cover na ito dahil kahit nga binabanat ko yung tela ay talaga namang hindi ito napupunit at hindi nadadamage yung tahi niya. Kaya kung napapanood mo to, eto siguro yung sign para palitan mo na rin yung foam cover mo. In fairness 5 years na sa amin etong Uratex foam na to kaya naman talaga Uratex, bakenemen. Bali ang size nga pala ng aming foam ay queen size or 60 by 75 and 3 inches naman yung kapal. From punit-punit na cover to parang bagong biling foam. Sobrang ganda nga ng foam cover na to ay talaga namang hindi ko na rin talaga napigilan ng sarili ko na hindi humiga dito. Kaya kung gusto mo nga rin ito, ilalagay ko yung link sa comment section then click the yellow basket. Kaya see you on my next vlog. Please like, follow and share. Salamat sa panonood!